ang birada nitong si Senator Robin Padilla kay Risa Hontiveros. Bago mo pag-isipang tumakbo ng pagka-presidente, bago ka maging bukas diyan sa panibagong kasaysayan sa iyong buhay na yan, ayusin niyo muna yung mga maluluwang na tornilyo sa utak niyo. Hindi, baka pa presidente kayo, mas matindi yung balagbagan nun. Kasi kayo ang sentro ng buong Pilipinas, ang presidente. Sa inyo umiikot ang buhay ng bawat isang Pilipino. Lahat ng kabalbalan na gagawin nyo, pati yung 5 taong gulang, ikikwento ng magulang niya kung anong klaseng presidente kayo. Kaya yang si Marcos Jr., yang si Sandro Marcos, wala na hong magiging Marcos na presidente. Huli na ho ito. Kahit hindi ho natin ikampanya sa ating mga kababayan, wala na hong boboto sa mga walang yung Marcos na yan. Kasi pagka binoto nila yan, talagang bobo. Bobo ka na pagka talagang binoto mo pa yung mga Marcos na yan. Kasi ngayon pa lang, halimbawa tayo, kahit yung mga pamangkin ko, sinasabi ko, naku, yung Marcos na yan, mga bangag yan. Ito anong bangag? Di natutulog. O yung mga anak ko, sabi ko, naku, pagkalaki nyo, pumili kayo ng leader, yung talagang magbibigay ng pagbabago sa Pilipinas. Halimbawa, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Di ba sip na tayo nun? Ganon, no. Ngayon, tingnan nyo, di ba? Matatakot na naman tayo lumabas pagkagabi. Kumbaga, dinodoktrinahan na natin. Kasi mahirap na eh. Di ba? Baka kung sino pa ganito kasi yung logic dyan. Kung sa eskwela, dinodoktrinahan sila ng mga woke na pinklawan, ano pa naman tayong mga magulang nila ang hindi magsabi sa kanila kung ano yung alam nating tama at yung nakita nating tama. Yung mga woke sa eskwelahan, kung ano-ano tinuturo nila sa mga anak natin. Di ba? O kung ano-ano kinikwento sa kanila na yung mga pinklawan, mga dilawan, santo yang santa yang si ganyan, di ba? Kabalbalan. Pero kung tayong mga magulang, turuan natin kagad sila, Duterte ang malupit, tapos ang usapan ni Kanga. Eto mga kababayan, dito tayo kay Rick, mamaya ka na. Sa totoo lang, gusto na kitang pasadahan, kaso itong video na to, sobrang nahuli na ho ito. Ang dami nang nag-react dito eh. Tayo siyempre, attorney tricks yan. Baka attorney tricks yan. Palakpakan muna natin, nakita natin sila sa Duterte ran eh. Hindi tayo nakapag-Duterte ran kasi dinig nyo naman sa boses natin, di ba? Dinig nyo naman sa boses natin. Baka pag nag-Duterte ran tayo, 3 hakbang lang wala na, di ba? Ito na ho. Wala nang PH update pagka ganun. Dito tayo. Attorney Trix, balagbagin mo yan. Makakausap naman natin ngayon vlogger and former Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Trixie. Yan. Magandang gabi din po sa inyo. First of all, Attorney, ano ho ang reaksyon ninyo dito sa cyber libel complaint ni Senador Risa laban sa inyo? Una liwanagin natin, this is a complaint for investigation. Hindi ito libel complaint or cyber libel complaint sa amin as it is erroneously being reported. Una yan. Pangalawa, ayon mismo sa reklamo ni Senadora Risa Hontiveros, mayroong disinformation network o kaya may mga nag-share at nagpaikot ng video ni alias Rene. Isa ako dun sa hindi nagpaikot ng video na yan. At ni minsan hindi namin ni-repost sa kahit anong social media platform. Gayunpaman, kung ang pinupuntirya niya ay yung pagkomento namin sa paglabas ni alias Rene, ito ay bahagi ng ating karapatan magsalita at magpahayag dahil pampubliko po ang paglabas ng statement na yon. But in spite of that, pinost din namin ang kasagutan ni Senadora Risa at nag-post din kami tungkol sa kanyang press conference kung saan inilahad rin namin ang kanyang panig. So, ang tanong, bakit dun pa lang, nagre-request pa lang siya for investigation, tinatawag ng kami na nag-circulate ng mga videos nitong taong to. Simple lang naman mag-search sa internet. Pagka nakita na hindi kami, para makita na hindi kami nag-share ng kahit anong video nitong nagtatawag na alias Rene. In the first place, Attorney, kilala niyo ho ba ang nasa likod nitong Pagtanggol Valiente account? Actually, hindi ko kilala either that account o mismong itong si alias Rene. Ngunit hindi rin natin kilala yung Pagtanggol Valiente na yan.
Ano lang yan, kumbaga nakita natin sa FB, pakalat-kalat yung video. Tapos merong courtesy pagtanggol valiente, sabay search natin sa YouTube. Nakita ho natin, binanatan na natin, di ba? Nagkalitaw-litaw, inamin, pagkalitaw niyan, mga ilang minuto lang o ilang oras lang, nakita natin na nagkaroon ng statement ang opisina ni Senator Risa. Ina-acknowledge niya yung nagsasalita sa video, si Michael Maurilio. Yun yung nangyari doon. Sinubaybayan pa rin naman natin yung saga na yan dun sa Senado. Although not even very much. Kukunti lang ang mga dati naming mga posts tungkol dito. In fact, zero. Pero nung pagpahayag nitong si alias Rene tungkol dun sa kanyang pagbabaliktad, di natural magkukomento ang mga tao dahil pampubliko naman yung pag-post nitong video niya. Ano ho ang mga susunod ninyong hakbang tungkol dito sa legal action ni Senador Risa? Tignan po muna namin kung kami ba ipapatawag ng NBI tungo dito sa sinasabi niyang reklamo. Ngunit isang cursory na pagbabasa lang doon sa aming mga posts o sa social media platform namin o kahit panoorin nila yung mga Facebook Live na ginawa namin tungkol dito, we had been fair. In fact, pinuri pa namin si Senadora Risa dahil tama yung kanyang pagpuntirya doon sa mga sinabi nung alias Rene sa kanyang video. Maaari namin gawing available ito kay Senadora kung siya lang po ay nagtanong sa amin. Sana hindi ganito. Sana hindi siya nagko-conclude at naglabas na kaagad ng mga pangalan, hindi pa pala sila nakakabasa ng aming mga social media posts. Yun ang problema. Yan ho ang problema kay Risa Hontiveros. Bira ho kasi siya ng bira. Ang pinakamatindi ho dito mga kababayan, balak pa ho niya maging presidente sa lagay na yan. Ano ho niya, talagang pinupustura ho niya sarili niya. No? Sa kabila ng anak ng toko, simpleng simpleng basa lang sa post, simpleng panonood lang sa live nitong si Atty. Trixie. Tayo pinanood natin nagpaka-NBI tayo. Nagpaka-NBI tayo, syempre tutulungan natin si Risa. Benefit of the doubt. Yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Baka nga naman, sinabi nitong si Atty. Trix na ganito yan, ganyan yan, dinagtagan niya. Ngayon, pinanood natin. Base sa ating investigasyon, wala tayong nakitang nagdagdag. Kinuwento niya lang na merong lumutang. Merong ganitong nagsalita. Ang gandun lang siya. Di niya pinalabas yang si Michael Maurilio. Tapos yung natamaang senadora, ayun, nagnangawa sa media. Hindi pa nakontento, nagpunta pa sa NBI. Ganyan kawalang ya si Risa Hontiveros. Po ang nakikita ninyong implication sa mga vlogger tulad ninyo dahil dito sa legal action ng senadora? Actually, ang nakikita namin dito ay may ilang mga government officials na nasasanay na gawin kaming whipping boy. Kami na lang parate, kami. Tignan ninyo, wala ngang nag-circulate, at least ako, and most of the people dun sa listahan niya, hindi ni-repost yung video na yun. Pero unang-una kaagad kami ang pinupunterya dito. Tandaan po natin, may karapatan pa naman magsalita, magpahayag. At kung tama naman ang sinasabi, ano ang ikinagalit ni Senadora Risa dito? Gayunpaman, karapatan niya na magpaimbestiga, karapatan niya mag-file ng kaso kung sa tingin niya aggrieved siya. Kung sa tingin niya siya po ay nasira o siya po ay naakusahan dito unfairly. Wala kaming problema doon. Ang problema, yung kanyang paglalahad, pagsasabi na bahagi ng misinformation network o kaya nag-circulate ng mga video nitong taong ito, then konting checking naman sana. Attorney Trixie, for context, ano ho ba yung inyong komento in the first place tungkol doon sa... Imagine, nagbibintang ho itong si Risa Hontiveros na kesyo, saywar, kesyo ganito. Yung ginawa ho niya na yan ang pagkakaso sa mga vlogger, yan ho talagang saywar. Yan ho yung nagsisend ng ika nga nila chilling effect doon sa mga maliliit na vlogger na kagaya natin na magsalita doon sa mga issue na kasasangkutan ni Risa. Otherwise, hahablahin ka niya, yayariin ka niya, ipapaimbestiga ka niya sa NBI. Yun ang problema ho mga kababayan. Nagsisend ito ng chilling effect ko. Yan literal na saywar, mapapaisip ka lang, babanatan ko ba to o babanatan ko to? Babanatan talaga kita, anak ng toko. Video.
Doon sa video, kasi medyo live kasi yun eh, sinabi ko, bago namin tinalakay, sabi ko, may naglabas ng video na ganito. Ito ang summary. Pero gusto kong ipaalala sa lahat na hindi ito under oath at hindi pa ito nasusumite sa hukuman. And therefore, yung sinasabi nitong si alias Rene ay hindi pa napapatunayan. Maaari nyo pong i-check yung Facebook live namin doon. Maaari nyo din i-check yung second na live namin kung saan pinoint Natawa lang ako, pati itong si Attorney Ahmed Paglinawan, nakaladkad eh. Si Attorney Ahmed, di naman lumalabas sa camera eh. Parang doon lang siya sa sa operation lang siya eh. Lang siya, technical lang siya eh. Sa video, di ba, ganon. Bigla tayo na nasama na pangalan niya. Ibang klase talaga tong si Risa. No? out pa namin, binigyan namin ng kabuuan yung press briefing na ginawa ni Senadora Risa. Panig niya yon, buong buo na siya lang ang pinag-usapan doon. Meron kaming bahagi kung saan sa tingin namin, pinupoint out namin yung mga kahinaan, gayon pa man. Sinasabi namin na unang-una, itong alias Rene, hindi pa nag-execute ng second sworn statement. Video pa lang ito. And therefore, hindi pa yan napapatunayan. Hindi pa yan umaabot dun sa level ng kanyang testigo sa Senado. Attorney, any plans to reach out to the office of Senator Hontiveros? Well, hindi naman sila nag-reach out sa amin. Pero, siguro, in the interests of fair play, I will ask our lawyers kung ito ay tamang hakbang. Kung ito ay ipapayo sa amin, then wala akong problema with reaching out. Gayunpaman, sana chinecheck muna nila bago sila mag-akusa. Alright. Grabe yung mga birada na yan itong si Atty. Trixie Cruz Angeles. Risa, narinig mo ba yon? Sana chinecheck nyo muna daw ho bago kayo mag-akusa. Hindi yung akusa na kayo ng akusa. Sa mga hindi pa ho nakasubscribe sa PH Update, ito na nga ho ba sinasabi natin. Hindi pa rin ho gumagalaw. Paggalawin nyo na ho ang baso mga kababayan, 44.9% not subscribe pa rin ho sa mga kasama natin dito sa PH Update. Ngayon, kung isa ho kayo dito sa 44% na to, i-click nyo na ho yung subscribe button. At ngayon, kung nasuggest lang ho itong video na to sa inyo, maraming salamat ho sa pagpindot dito sa video. At consideran nyo na rin hong i-click yung subscribe button. Maraming salamat ho mga kababayan. Tuloy ko natin ang ating talakayan dito kay, ito matindi bumalagbag to. Ito si Kajeric. Kajeric, dito ka na lang Kajeric, tapos si Atty. Trix. Lagay natin dyan si Atty. Trix. Yan. Ito. Kajeric, banatan mo si Risa. Nagpapakita po Lori Abidal from Mountain Province. Thank you. Nagpapakita po na nasa panic mode siya. Kasi, imbis na sagutin ng matuwid at matino ang mga seryosong aligasyon na ibinunyag ni alias Rene sa ginawang video ni alias Rene, na itinuturo niya si Senator Hontiveros na involved sa isang modus operandi ng pangbibili, pangbabayad ng witness at nagtatanim ng mga witness. Ginagawan po ng script at nagkakaroon ng manipulasyon at bribery o panunuhol upang magsinungaling ang mga witnesses. Ito po ang mas nakakahiya, Senator Ping Lacson, kumpara sa komentaryo ni Senator Ping Lacson na kung magkakaroon daw ng outright na pag-dismiss o pagbabasura sa basura naman talaga na impeachment complaints nila Martin Romualdez. Pinaksa natin kagabi yung nakakahiya, si Boy nakakahiya. Hindi niya alam nakakahiya, tumanda na lang ng ganyan. Hindi niya pa rin alam nakakahiya. Ng House of Representatives laban kay Vice President Sara Duterte, sakaling mangyari daw yan, ay nakakahiya daw ang Senado. Wow! Talaga ha? Talaga lang Senator Ping Lacson? Anong mas nakakahiya? Ang manindigan ng Senado na tama lang na huwag kayong magpagamit sa weaponization and abuse of the impeachment mechanism na ginagawa nila Martin Romualdez na instrumento para mapadisqualify at mapigilan ang kanyang katunggali sa politika na makatakbo at maging eligible sa presidential election si Vice President Sara Duterte dahil takot na takot siya na palalamunin siya ng tunit-tuniladang alikabok kapag lumaban siya ng pagkapangulo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya
ginamit nila. Lalo na siya ang panunuhol according to the revelation of Congressman Toby Chanco na may mga 90 billion pesos na pondo ng kaban ng bayan na ginamit para sa ayuda, para sa mga infra projects, para makakuha ng signatures, no? So, technically and by essence, yan po ay panunuhol pa rin po. Mas nakakahiya ba, Ping Lacson, Senator Lacson, na yan ay sawatain at pigilan ng Senado at hindi nyo payagan na gamitin kayo sa maruming laro sa politika nila Marcos at Romualdez? Yan ba ang nakakahiya kung ibabasura ang... Ka-Eric, alam mo, ang nakakahiya dito, alam niya ng kurakot ang administrasyon, nakisangkot pa siya doon sa kanilang alyansya nung nagdaang eleksyon. Doon pa lang din niya na alam yung nakakahiya di ba? Bugbog sarado ka ngayon. Hindi mo alam nakakahiya bida ka ng bida. Kakahiya. Talaga namang basura at walang katuturan at mapangwasak na impeachment complaints nila Romualdez na kinonsenti ni Marcos, o mas nakakahiya ang hindi nyo aksyonan at hindi nyo ilulunsad ang patas, matino at makatarungang Ethics Committee investigation laban kay Senator Risa Hontiveros sa kanyang ginagawang modus operandi as alleged by alias Rene, na ngayon pinalala pa ni Senator Hontiveros. Instead na sagutin niya ito, pinaghaharas niya, pinagtatakot niya, ini-intimidate niya ng mga tanim kaso na wala namang batayan, cyber libel o ano pa mang mga kaso na gagamitin niya, at dumulog pa sa NBI, no, para takutin po ang mga political commentators kagaya po ni Ka-Eric at ng mga kagaya po ng iba pang mga vloggers. So, instead na ito ang asikasuhin ninyo, Senator Ping Lacson, at ito po ang bigyan ninyo ng pansin at seryoso na pagbibigay ng atensyon upang maimbestigahan kung tama, totoo o hindi ang mga very serious allegations which are now being labeled, no, na isang modus operandi pala ito ni Senator Hontiveros ayon sa mga testigo, lalo na po itong si alias Rene. Hindi po ba mas nakakahiya yon, Senator Ping Lacson, na wala kayong gagawin at wala kayong pagtutuwid upang ipagtanggol at linisin ang dangal at integridad ng Senado bilang institusyon? Kung ikukumpara sa komentaryo ni Senator Ping Lacson na nakakahiya daw kung ibabasura kaagad ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, no? So, tanim witness ni Hontiveros versus basura na impeachment complaint. Yun po ang totoo dyan. Kaya, tatlong bagay po ang nakikita ko dito kung bakit ginawa ni Hontiveros na pumunta sa NBI at bakit nag-publicize siya, mga kababayan, na siya daw ay magkakaroon ng pagsasampa ng kaso if it will be warranted by the investigation to be conducted by the National Bureau of Investigation. Una, ang layunin ni Hontiveros dito, mga kababayan, mga kasambayanan, ay patahimikin po ang mga criticisms at supilin po ang paglaganap ng diskusyon sa publiko hinggil sa nakakahiya at nakakasuklam na modus operandi niya, kung totoo po ito, sapagkat there is a pattern already that Risa Hontiveros, kahit hindi pa siya senador po, she is involved in having a propensity. Mahilig po siya gumamit ng tanim witness o kung ang termino pa ni Attorney Topacio ang pagbabatayan, it is called witness tampering, which is an act of fraud and felony. Yan po ay may kaakibat na kaparusahan. Lalo na po kung ginagamit niya ang kanyang poder. Alin ba yung mas mabigat ang kaparusahan? Cyber libel o witness tampering? Curious tuloy tayo. Diba? Alin ba diyan ang mas mabigat ang kaparusahan? Diba? Ang tawag dito, cyber libel o witness tampering? At kanyang opisina bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Yan po ay una niyang layunin, mga kababayan, kung bakit po si Risa Hontiveros po ay pumunta sa NBI ay para po takutin kami. Takutin po si Ka-Eric, sina Banat Bay, sina Sasro Gando,
sina Atty. Trixie, among others, na itigil namin ang pagkakaroon ng public discussion and political commentaries na aming ginagawa sa aming mga channels at mayroong mga followers na nakikinig at naliliwanagan. Tinanong ko si si GOG, si Google, mas mabigat daw ko yung witness tampering compare sa libel. Kaya yung ginawa ni Risa, kung sakaling totoo yun, mas mabigat ho ang pananagutan niya kaysa doon sa mga kung ano-anong pinagsasampa niya na kaso. Base ho yan kay Google, di ho tayo abogado. Kung mali tayo, sisingin si Google. Yun pong unang layunin niya. Patigilin kami at sa pamamagitan ng pananakot, intimidation. Mantakin mo, padadalhan ka po ng NBI ng ipasabpina ka, no? O ipasomon ka ng NBI upang sumagot ka dito sa reklamo ni Hontiveros na ang dapat nagpapaliwanag, hindi kami. Kung hindi siya po dapat. Subalit dahil sa kanyang mga pagmamaniobra upang mapagtakpan ang iskandalong sumasambulat sa kanyang pagbumuka, nag-file siya ng complaint sa NBI. Thank you, Rose Valle, watching always from Bulacan. Ayun. Maraming salamat. Ano pa po ba ang pangalawang layunin maliban sa pananakot, intimidation upang kami po ay tumigil? Tumiklop kami na hindi na namin i-discuss itong mga sensitibo na mga pagpapahayag na ginawa at ibinubunyag ni alias Rene. Pangalawa po ay para ma-divert ni Senator Hontiveros ang atensyon mula sa kanyang modus operandi na nabulgar at naibunyag papunta po doon sa pag-uusapan ang kanyang isinampang reklamo. So, inaagaw niya ang atensyon ng media at gagamitin niya ang pagkakaroon ng kalituhan ng publiko kung ano ba talaga ang kalagayan ngayon ng reklamong ito sapagkat parang lumalabas na biktima siya. Well, in fact, siya ang nang bibiktima kung pagbabatayan po ang salaysay at pahayag ni alias Rene na nang bibiktima po ng babayad, ng re-recruit, ng mga bulaang saksi, ng mga peke at sinungaling na witnesses upang itatanim niya sa kanyang mga ginagawang Senate Committee investigation. The way Hontiveros conducted a one-woman show sa napakabayas at napaka-iskandalusong prejudged. No, walang karapatan doon sina Pastor Kibuloy, ang mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ, even si Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte, ipinagdiinan po sa script at manipulasyon na ginawa nila Hontiveros na umiiral ang Davao Criminal Syndicate Group na Kibuloy Duterte Crime Group. Yun pong tsorya niya eh. Yun ang kanyang gawa-gawa o concocted. Yun po ang kanyang mga kathang isip na mga teorya kung kaya siya nagtatanim ng witness. Batay po ito sa salaysay na inihayag ni alias Rene. So kailangan niyang i-divert ang atensyon ng media na nakatutok at nag-follow up doon sa mga ipinahayag at inilabas na mga salaysay ni alias Rene. So instead na ma-focus doon sa kanyang mga kasuklam-suklam na ginagawa batay sa mga naturang aligasyon ng dati niyang tinanim na witness na ngayon ay nakonsensya na, nagkaroon po ng conscience call itong si alias Rene, ang ginawa ni Risa Hontiveros po, nag-file ng reklamo. Maliban sa layuning pananakot, intimidation, layunin din ni Hontiveros ang pagkakaroon ng issue diversion. Ililipat niya, no? I-diffuse niya ang pag-focus ng taong bayan na posibleng siya ay maimbestigahan sa Ethics Committee sa Senado sa kanyang mga kasuklam-suklam na mga paglabag. Sakaling totoo po itong mga inihayag na revelasyon at pagbubunyag ni alias Rene sa mga modus operandi ni Hontiveros at ng mga staff o mga tauhan niya. So para po ma-divert ang issue, ginamit niya po ang reklamong ito upang nang sa ganun ay mapag-usapan ang kanyang reklamo, hindi ang inireklamo sa kanya. Di ba? Ang mga laro na ganyan, ang tawag po dyan sa mga termino ng tambay, minarot. Kung sa Ilonggo o sa Hiligaynon term. Kung sa Bisaya, marok-maro ba? Marok-maro nga laro. Yun pong ginagawa ni Hontiveros, no?
i-manipulate niya ang public opinion to the point na lalabas na siyang biktima. At Ayun. ginagawan lang siya ng kwento, kunwari, nila alias Rene, ng kampo ng mga Duterte, ng kampo ng Kingdom of Jesus Christ. Ganon po ang kanyang storyline and narrative nang siya ay pumunta sa NBI. Kaya idinamay niya ang mga vloggers upang magkaroon po ng mensahe ng pananakot, to send out a message of intimidation, na kung ipagpapatuloy nyo ang public discussion at commentaries at hindi kayo tatahimik at gagamitin pa ninyo ang inyong mga social media platforms, kagaya ng inyong mga YouTube channel, mga live stream nyo, kakasuhan ko kayo. Instead na siya ay hindi maging balat sibuyas at dapat siya ay maging matatag at matapat na humarap sa kung ano po ang ibinungan ng kanyang mga ginawa hinggil sa pagkakalantad ngayon ng mga aligasyon ng panunuhol at pangtatanim ng witnesses. Ang ginawa niya, siya pa ang nagpa-victim sa mga binibiktima niya. Okay? Kaya siya nagpunta sa NBI para itulak po ang kanyang teorya na siya ay binibiktima, that she is being attacked by the system of operations, na ang kanyang aligasyon, malamang sa malamang daw, ang kampo nila Pastor Kibuloy ang itinuturo niya. Wow! Talaga ha? So dalawang rason na yun, ano? Una, magkaroon ng intimidation, pananakot, upang tumiklop, matakot, maghinay-hinay, o kaya ay tumigil ang mga social media commentators, mga vloggers, at mga political commentators kagaya ni Ka Eric, na peperwisyohin kanya ng kaso. Yun ang una pong mensahe niya kung bakit siya nagpapaimbestiga sa NBI at upang maisampa daw ang kaakibat na kaso laban sa amin na nagdadala at nagtatalakay ng ganitong issue. Pangalawa, yung diversion of issue para po siya magpa-victim effect at pag-usapan ang reklamo niya imbis na ang inireklamo at mga ibinubunyag laban sa kanya. Ang pangatlo po ay inuunahan niya ang possible na paglulunsad ng Ethics Committee investigation laban sa kanya. At sasabihin niya, ano pang inyong saysay na mag-imbestiga pa kayo, nagreklamo na nga akong biktima dito, ako pang imbestigahan nyo. That is exactly the game plan of Hontiveros, for her to appear as if she is victimized by an orchestrated campaign na ang itinuturo niya, Kingdom of Jesus Christ, at sila Pastor Kibuloy. Of course, ang dugtong niyan, ang Duterte political camp. Nakakulong na nga si Pastor Kibuloy. Hindi nakapagpiyansa, bagamat siya po ay akusado lamang. Hindi po siya convicted, na kagaya ni Franz Castro, ang urban operative ng communist terrorist group na si Lula Franz Castro. Nako, papunta na ho kay Franz Castro. Kung gusto nyo kung bibitinin ko kayo ng konti para matulungan naman natin si Ka Eric. Kung gusto nyo mapanood